Okay po. Napakainit po ng panahon sa labasan po. Kayo po ba may naalala po ba kayo na Biyernes Santo na maging hawa? Parang kahit hindi pa po ako born again. O hindi pa po ako nag-church hindi pa ako Christian. Parang simula po bata ako, lagi na lang ang Biyernes Santo po ay sobrang init. Parang talagang something ang init. Ano po? Siguro po, naisip ko lang po siguro yun po ay para maalala natin kung ano yung hirap na talagang dinanas ni Jesus nung panahon po na nung Biyernes Santo. Ano po? Diba yung ibang tao na lumabas kasi sobrang init, parang nasa bahay na lang para kasi yun yung comfort zone ng ibang tao. Pero yun nga po, siguro bilang pagpapaalala para maalala natin kung ano yung hirap, yung palang init na naranasan ni Jesus nung dala niya yung krus at saka yung lahat ng pagpapahirap sa kanya. So, ayun po, narinig po natin yung unang wika dun sa huling 7 salita na binigkas ni Jesus. At po yung una, yung shinare po ni Sister Maritay na Father, forgive them for they do not know what they are doing. O sa Tagalog po ay Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun pong unang salita na yun, dun sa 7 last words po ng Panginoon. Yun po ay pumapatukoy sa shinare po ni Sister Maria, ay pumapatukoy po yun sa forgiveness. Ano po? Pero yung nangyari po sa krus na yun, hindi po natatapos lamang sa pagpapatawad ni Jesus sa mga kasalanan natin. Kung titignan po natin itong cross na ito, kanina naiiyak ako. Actually, kagabi ko nung ginagawa namin ito, naiiyak ako kasi may mga iba pa pong sulat na hindi na namin nailagay dyan kasi hindi na kasya. Pag iniisip ko po yun, sa sobrang daming kasalanan ng sanlibutan, hindi yun, parang sobrang bigat, sobrang mapupuno si Jesus ng kasalanan. So dito pa lang naiiyak na ako. Pero anyway, hindi po natatapos sa forgiveness yung cross. Kasi yung cross po, after yung forgiveness na yun, ang cross po ay nagsisimbolize ng salvation. Amen? Hindi lamang forgiveness, kundi salvation. At yun po yung pangalawa sa huling sinabi ni Jesus. Yun po ay matatagpuan natin sa Luke, chapter 23, verses 39 to 43. Pero yung 39 to 42, ito po yung kwento. Kung kayo po ay may Bible, samahan niyo po ako, basahin po natin. Luke chapter 23, verses 39 to 43. Okay po, ang sabi po dyan, kung nandiyan po kayo, sundan po ninyo ako. Sabi dyan, verse 39, tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo pagparusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus o Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahali ka na. Verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, ang pangalawang word po ay, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito po yung, sa English, truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Amen. So, sa krus po, hindi lamang po ito sumisimbolo ng sakit o yung hirap na dinanas po ni Jesus. Ano po? Ito po ay nagsisimbolize ng lugar ng katotohanan. Katotohanan po na tayo makasalanan, si Jesus hindi. Di ba po yung picture na tatlo yung nakapako sa krus. Yung isa yung natungin si Jesus yun pero nakapako sa krus. Tapos may dalawa siyang katabi na magnanakaw, mga kriminal, gumagawa ng masama, kaya sila nakapako doon sa krus. Sa eksena po nito, isang tagapagligtas na nasa gitna at dalawang makasalanan sa magkabilang tabi. So dito rin po natin
dito po sa eksena ito, dito po natin makikita yung pinakamakapangyarihang pangako na lumabas sa bibig po ni Jesus. At yung salita nga po iyon, yung today you will be with me in paradise. So yung salitang ito po, para siyang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ano po? Today you will be with me in paradise. Isa siyang ilaw, salita siya, pero ilaw siya sa gitna ng kadiliman. Naranasan na po ba natin yan? Yung parang ano na tayo, feeling natin, sobrang makasalanan na natin, hindi na tayo karapat-dapat kumakas sa Panginoon, sobrang guilty na natin sa lahat ng mga dala-dala nating kasalanan o pagkukulang sa Panginoon. Pero, yung salita ng Panginoon, yun yung naging liwanag sa buhay natin. Kung naranasan po ninyo yan, purihin ng Panginoon, naranasan po ninyo yan. Ano po? Minsan inisip natin, Lord, pwede pa ba? Patatawarin mo pa ba ang Panginoon? Kasi paulit-ulit na yung mga kasalanan na gawa ko. Hinihingi ko na ng tawad noon, pero ito na naman po, nagagawa ko na naman. Lord, pwede pa ba? So dahil po sa mga kasalanan natin, sa mga pagkakamali natin, o yung mga relapse natin, yan, yung mga pasakit na naibigay natin, kung iisipin po natin, doon po sa pinakamadilim na araw ng kasaysayan ng mundo, habang nakapako si Jesus, meron pong isang lalaki. Ano po? Hindi siya pastor, hindi siya cell leader, hindi siya mabuting tao. Kriminal nga po siya, ano? At doon po lumabas yung pangako ni Jesus na today, you will be with me and in paradise. Meron pa nga po yung sa yung truly I say to you. Ano po? Truly I say to you sa ibang version, truly I say to you, you will be with me in paradise. So, bigyan lang po natin ng mabilis lang. Yung tatlo lang po ito. Yung today, with me sa paradise. Kasi yun po yung pangalawang word na today, with me, paradise. Una po, yung today, gusto ko itong ipahayag sa atin na yung today na word, ay yung ngayon, na nasa Luke 43, ngayon, hindi po doon sinabi doon ni Jesus na yung ngayon po kasi hindi ibig sabihin na sige, pagka nagbago ka na, ano po, napakaganda ng word na ginamit ni Jesus doon na today, na ngayon. Ibig sabihin, magliligtas si Jesus ngayon din. Hindi siya sinabi na, sige, pagka nagbago ka na, o kaya pag serve mo na yung sentence mo, dyan sa mga kasalanan o sa krimen na ginawa mo, o kaya dyan sa, o sige, pag nag-ministry ka na, ililigtas kita kapag ka hindi ka na gumagawa ng masama, pag hindi ka na nagnanakaw, kapag marunong ka nang gumalang sa magulang mo, ganun po ba? May condition po ba? Wala. Yung sinabi ni Jesus dun sa isang magnanakaw, ang sabi na today, ngayon. Ang salvation po ay hindi reward dahil sa mabubuting gawa natin. Amen. Grabing biyaya po ng Panginoon na yung salvation ay hindi siya reward dahil sa mabuting gawa natin. Kasi kung yun po ang masihan, baka po walang naligtas sa atin. Amen po ba? Kasi lahat tayo makasalanan, walang perfect po sa atin. Kaya po, ito po salvation ay biyaya na tinatanggap natin dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Amen po. Yung magnanakaw po, meron po ba siyang time para magpabautismo? Yung magnanakaw po bang yan, meron po ba siyang time para mag-ministry? Wala. Pero naligtas siya dahil sa pananampalataya niya kay Jesus. Amen po. So may mga tao po na lumalapit sa Lord pero may guilt pa rin kasi feeling po nila hindi pa sila ready or hindi pa tayo ready. Naranasan niyo ba yan, Lord? Wait lang po, hindi pa ako ready, hindi pa maisog ko lahat. Aminin man natin or hindi, ang katotohanan po hindi tayo magiging ready. Sino lang ang ready? Si Jesus. Kahit anong oras, kahit anong panahon, ready siya na magpatawad ngayon. Ang kailangan lang po natin, pag-desisyonan natin yun. Amen po. So, pangalawa po, yung with me. So, yung with me po, ito po ay patungkol sa
salvation ay relationship at hindi religion. With me. Ibig sabihin po, sabi doon sa Tagalog, isasama kita. Diba? Sinabi po ba ni Jesus dito na makakapunta ka sa heaven? Ngayon, makakapunta ka sa heaven? Hindi eh. Ang sinabi po ni Jesus ito, isasama kita. Ibig sabihin, kasama si Jesus. Hindi siya yung Ichi, pupunta ka sa heaven. Hindi, ang sinabi ni Jesus, Ichi, isasama kita sa paraiso. Amen. Napakasarap po sabihin na, halimbawa, sino po bang pinakamayamang tao na gusto niyo mapuntahan ng bahay? Ako halimbawa ay, kunwari si Manny Pacquiao. Kunwari gusto ko makapunta sa bahay ni Manny Pacquiao. For free, makapunta ko doon. Okay po yun eh. Masarap sa pakiramdam yun. Nakapunta ako sa bahay ni Manny Pacquiao. Pero iba yung feeling pag nagpunta ako sa bahay ni Manny Pacquiao na isinama niya ako. Diba? Yung isinabay niya ako, sakyan niya, dumating kami ng mansion niya, nakasama ko siya. Kaysa dun sa dumating ako sa bahay niya, nawala siya. Ano po? Ito pong with me na sinasabi nito, nung sinabi ni Jesus sa magnanakaw na isasama kita. Anong klaseng feeling yun? Na isasama tayo ng Panginoon sa heaven. Kasama siya, kasabay siya. Amen po. Ang pinaka-gift po ng salvation ay hindi lang po yung place. Ang gift po ng kaligtasan hindi lang in heaven. Kasi po ang totoo po, ang gift ng salvation ay person. Ang gift ng salvation or ang blessing ng salvation ay hindi yung mansion, hindi yung paraiso, kundi yung presence ni Jesus. Amen? Kasi kung ang salvation po, mararanasan lang natin yung reward pag nasa heaven na tayo. Hindi po bang sabihin tayo na naligtas na nandito pa sa lupa, hindi pa natin nararanasan yung paradise? Kasi sa heaven lang yun. Hindi po. Ang salvation, ang blessing na yan, ay nararanasan na natin dahil ang salvation ay yung presensya ng Panginoon. Amen po. Kaya, kahit po tayo mga believers, kahit po tayo may mga pinagdadaan ng pagsubok, nakakaya natin eh. Diba? Tawag dito. Masaya pa rin tayo, may peace pa rin tayo, kasi alam natin kasama natin si Jesus. Amen po? Hindi ibig sabihin na talagang paghihirap pa lang yung mararanasan ko dito sa lupa kasi ang hinawa pag nasa langit na ako. Ganun po ba yun? Hindi. Kasi nung na-receive natin yung salvation, kahit paano pagdaanan natin pagsubok dito sa lupa, nararanasan natin yung paradise kasi yung paradise yun yung presence ng Panginoon. Amen po. At yun nga, yung pangatlo, yung paradise po, yung sinabi doon ni Jesus na sa paraiso, ito po ay pumapatukoy sa pangako ni Jesus na eternity. Amen po. So yung paradise po ay larawan ng restored Eden. So ito po nandito yung kapahinahan, yung joy, yung presensya ng Diyos. At ito po sinabi dito na in paradise, ito po ay assurance. Assurance ni Jesus sa ating lahat na mga nananampalataya sa Kanya. Amen po. Ang salvation po sa Bible, hindi ang parang blessing din. At dahil ito po ay promise sealed by Christ Himself. So alam niyo po ba, yung salitang doon sa umpisa, yung katotohanan sinasabi ko sa iyo. Kung doon po sa ibang version ng Bible, yung sa English, truly I say to you. Ang ibig sabihin po nung salitang katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa Greek po, yun ay Amen, I say to you. Amen, I say to you. Ito po ay solemn declaration ni Jesus. Parang sinasabi po dito ni Jesus na sigurado ito. Sure ito, hindi ito opinion. Ito ay pangako na today, ngayon, you will be with me in paradise. Isasama kita sa paraiso. Amen. Hindi doon sinabi ng Lord na, sige, pag pinagbuti mo, isasama kita sa paraiso. Sige, pagka
po, at napaka-buti po ng Panginoon dahil yung Amen, I say to you, or yung truly I say to you, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ibig sabihin po nun, sealed yun, settled, at sure. Ganyan mga pangako ang Panginoon natin. Sealed, settled, and secure. Amen po. Ang Diyos po, pag nangako, hindi natin kayang pagdudahan kasi pag nangako siya, gagawin niya. Amen po. So, mga kapatid, ito pong second last word ni Jesus ay mensahe po para sa lahat ng taong guilty. Kung sinasabi po ng mundo sa atin na backslider ka lang, pag-asa, hindi ka makabalik sa Panginoon, hindi po. Ang sinasabi po ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Ang sinasabi po ng mundo sa atin na mag-isa ka lang, wala, hindi mo na kaya yan. Kasalanan mo yan, mag-isa ka yan. Hindi po. Ang sinasabi po ni Jesus, today, you will be with me in paradise. At kung sinasabi po ng mundo na wala kang patutunguhan, hanggang dyan ka na lang, wala na. Ang sinasabi po ni Jesus, meron tayong patutunguhan sa paradise. Ang kailangan lang po natin ay puso na nagsisisi at nananampalataya sa Kanya doon sa ginawa niya sa krus para sa atin. Amen po. So, ang tanong lang po, kanino po tayo tutulad? Doon sa magnanakaw na ng insulto or doon sa magnanakaw na nagsabi na Jesus, alalahanin mo ako. So, mga kapatid, kung meron po sa inyo na matagal na parang lumalayo sa Panginoon or lumayo na, doon na-attend ka ng church, ng mga gawain, pero yung bang physically present ka, pero yung spirito mo ay matagal na tumalikod sa Panginoon. Ang message po ng cross ay hindi condemnation. Amen po. Ang message po ng cross ay hindi condemnation, kundi ito po ay invitation. Hindi po natin kailangan ng mahabang speech sa Panginoon. Hindi rin po natin kailangan maging perfect para lumapit sa Kanya. Amen po. Kasi po, wala hindi talaga natin kaya sa sarili natin. Na Lord, ayusin mo muna yung sarili ko bago ako lumapit sa iyo. Ang sikreto po, lumapit tayo kay Jesus, siya ang mag-aayos sa buhay natin. Amen po. So, kailangan lang po natin ng puso na marunong magsisi at manampalataya. At ang promise po ni Jesus ay pareho pa rin noon hanggang ngayon na today, you will be with me in paradise. Amen po. So, mga kapatid, kung tayo po ay mayroong kailangang mahingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay magsisi at manampalataya tayo muli na itong ginawa po ni Jesus sa cross ay hindi lang para sa pagpapatawad sa mga kasalanan natin, kundi ang ginawa ni Jesus sa cross ay salvation para sa atin, para makasama tayo ni Jesus sa heaven. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Father God, maraming salamat po, Panginoon God. Inaalala namin, Panginoon, yung ginawa mo sa cross, Panginoon, bilang pagpapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon, at pagliligtas sa aming lahat, Lord. Bilang dapat, Panginoon, pero pinatawad mo kami, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Gusto mo kami makasama sa paraiso mo, Panginoon, O God. Kaya mo, Lord, na ang mga puso namin, Panginoon, ay lalong magpakumbaba, Panginoon. Humihingi po kami, Lord, ng tawad sa lahat po, Panginoon, ng mga pagkakamali namin, sa mga bagay na nakasakit sa iyo, Panginoon, ng mga ginawa namin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, O God. At sa oras na ito, Lord, muli, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Alalahanin mo kami, Lord. Alalahanin mo, Lord, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga espiritu, Panginoon. Isama mo kami, Lord, sa paraisan po, Panginoon, God. Hallelujah, Jesus. Ang daya mo, Lord, na maranasan namin ang kapayapaan. Naranasan namin, Lord, ang pagliligtas mo, Panginoon, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan po kami ng assurance na sa iyo may pag-asa ngayon, Panginoon.
bigyan mo kami, Lord, ng assurance, Panginoon, na may kasama kami ngayon. At bigyan mo kami ng assurance, Panginoon, na dun sa paraiso mo, isasama mo kami, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father.